Magandang hapon sa bawat isa sa inyo. This is Brother Ricky Masarate and welcome sa Jesus and His Truth Ministry. At sa hapong ito, nais naming ibahagi sa inyo ang mensahe patungkol sa pagpaparito ng Panginoong Kristo to save sinners. He came to save sinners and call sinners to repentance. So, ang text na pag-aaralan natin sa hapong ito, makikita natin dito sa Gospel of Matthew chapter 9 from verse 9 to verse 13. Ito yung account kung saan tinawag ng Panginoong Jesucristo si Matthew, the tax collector, kung saan siya ang isa sa apostle na nagsulat nitong unang gospel, the Gospel of Matthew na makikita natin dito sa New Testament. So dito, basahin natin again in King James Version. Sabi dito sa Matthew chapter 9 verse 9, "And as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom. And he said unto him, Follow me. And he arose and followed him. And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your master with publicans and sinners? But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick. But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice. For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance." Ito po yung pag-aaralan natin dito, kung saan kita natin dito sa binasa nating teksto sa Gospel of Matthew chapter 9 verses 9 to 13, kung saan sinabi ng Panginoon na siya ay naparito ah, para tawagin hindi yung mga matuwid, kundi yung mga makasalanan, para sila ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan. For them to repent, kumbaga, to call them to repentance. So, isa sa mga katotohanan sa ating mga tao, lahat naman po tayo nagkasala. So, hindi natin kailangan maging malinis sa harapan ng Diyos para tayo ay tanggapin niya. Kasi kahit anong gawin nating mga kabutihan, kahit anong gawin natin na mga bagay na sa tingin natin makakapagdala sa atin sa Diyos, o kaya para tayo ay tanggapin ng Diyos, wala pong mangyayari kung ganun ang ating kaisipan. Kaya ang Panginoong Jesucristo naparito upang tawagin niya lahat ng tao na magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kasi lahat lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Wala ni isa sa ating matuwid. Kaya sinabi niya nga rito, I am not called the righteous, but sinners to repentance. So kung titingnan natin, hindi natin kailangang ituro pa yung iba sa pagbulay-bulay na natin ng salita ng Diyos. Dapat nakikita natin yung sarili natin. Hindi ang mensahe ng Panginoong Jesucristo para sa mga taong makasalanan na tinuturo natin, kundi para rin sa atin. So kaya hindi natin kailangan na tignan yung iba. Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, naparito siya para tawagin yung makasalanan to repentance. At tayong lahat, tayo ay nagkasala. Kung babasahin natin ang naisulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, the book of Romans, tignan natin saglit dito in Romans chapter 3, verse magmula doon sa verse 9, sabi doon ni Apostol Pablo, "What then, are we better than they? No, in no wise, for we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin." So,
As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way, they are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. So kung babasahin natin ito sa kabuuan itong Romans chapter 3, pinakita dito na lahat ng tao ay makasalanan. At pag pinuntahan nyo yung verse 23 ng chapter 3 nitong Romans, sabi doon, for all have sinned and come short of the glory of God. All. Wala ni isang matuwid. Lahat makasalanan. Lahat nagkasala. Kaya nga, kung babasihan ng paghuhusga ng Diyos sa kanyang salita at sa law, kumbaga walang magiging matuwid sa atin kasi kumbaga lahat tayo ay guilty sa akusasyon ng law na binigay sa atin ng Diyos. Kung titignan natin ang law ni Moses, yung Ten Commandments, lahat tayo ay kumbaga breakers of that law. Lahat tayo ay guilty sa paratang ng law na yon na binigay sa atin ng Diyos. So, for all have sinned and fall short of the glory of God, or come short of the glory of God. So, hindi natin kailangan na isipin na matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Tingnan natin ang sarili natin na lahat nagkasala. Yun ang sinasabi sa atin ng Diyos. Base nga dito sa sinabi ni Apostol Pablo na walang ni isang matuwid, both Jews at Greeks, meaning to say yung lahat ng mga Hudyo, lahat ng mga Hintil, lahat ng tao sa ilalim ng langit ay nagkasala laban sa Diyos. Kaya dito, sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, in response doon sa mga Pariseo na nagsasabi sa kanyang mga disipulo, bakit kumakain ng guro nyo or ang master nyo with publicans and sinners? Kaya yung reply ng Panginoong Jesucristo, hindi siya naparito kundi tawagin ang mga makasalanan na sila ay tumalikod sa kanilang kasalanan at magsisi upang masumpungan natin ang biyaya ng kaligtasan na nasa Panginoong Jesucristo. So paano ba tayo naging makasalanan sa harapan ng Diyos? Yun kasi ang maaring katanungan ng karamihan sa atin. Bakit ba ako naging makasalanan sa harapan ng Diyos? Kung titingnan natin dito sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na naparito siya para tawagin hindi yung matuwid, kundi yung mga makasalanan na sila ay magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At sinabi nga ng Panginoong Jesucristo nung pagkatapos siyang mabautismuhan ni Juan, nung siya ay magministeryo na magsimulang magministeryo, sinasabi niya, repent and believe the gospel. Maging si John the Baptist, yun din ang mensahe niya. Repent for the kingdom of heaven is at hand. Kaya kung titignan natin dito sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, I am not called the righteous but sinners to repentance. Isa nga dito si Matthew. Siya ay isang tax collector at publicans. Yun yung mga noted na mga makasalanan sa panahon na yon. Kumbaga itinuturing sila na isa sa mga pinaka-worst na mga tao during that time ng ang Panginoong Jesucristo ay nandito at nagministeryo sa Israel, sa Jerusalem, Galilee. So, ang mga publicans, ito yung katulad ng tax collectors, ito yung mga binibilang nila sa mga makakasalanan. Pero sa panahon natin ngayon, sino nga ba ang mga makasalanan sa atin? So, hindi naman ang makasalanan lang ay yung mga nakikita natin sa bilangguan, yung mga gumawa ng karumal-dumal na krimen na for example nakapatay, na kumbaga nagisilang mga
danger kumbaga sa ating society. Yun ba ang mga makasalanan na tinutukoy dito na tinatawag ng Panginoon sa pagsisisi? I believe lahat tayo nagkasala sa anumang pamaraan kasi walang white lies. Halimbawa, nagsinungaling tayo, kahit yon sabihin man nating mababaw yon sa paningin natin, pero ang kasinungalingan ay may kaparusahan na kamatayan sa harapan ng Diyos. So, hindi dahil malaking kasalanan o maliit na kasalanan. Kasalanan ay kasalanan sa harapan ng Diyos. So, hindi dahil mabigat yung nagawa na kasalanan ng isang tao sa anumang paraan. For example, yun nga, nakapatay siya ng rape or ah, nagnakaw ng malaking halaga or kung ano paman. Ah, Gayon paman, hindi lang yun ang tinatawag na makasalanan. At yung magiging idolater nga or sumasamba tayo sa ah, mga Diyos-Diyosan o kaya sa ano lang natin, sa personal, kung tayo ay disobedient, hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos, tayo ay makasalanan. Kung ah, sa tingin natin tayo ay banal at ang ibang tao ay hindi, in the same way, pagiging hipokrito yun kasi tayo mismo, alam ng Diyos kung anong nasa loob ng puso natin. Kaya kung titingnan nga natin ang sinabi rin ng Panginoong Kristo, dinidescribe niya kung paano nagiging marumi ang isang tao or defile. Sinasabi niya kung anong nasa loob ng puso. Adulteries, fornications, evil thoughts, murders, thefts, adulteries. Yun yung mga kasalanan na nasa puso ng tao. At I believe lahat tayo merong ganong klase ng puso. Pero dahil ang Diyos ay banal, hindi niya kayang kumbaga tanggapin ang isang taong makasalanan para makalapit sa kanya dahil siya ay banal. Kailangan niyang kumbaga pagbayaran na ang kanyang kasalanan upang siya ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaso nga lang, ang katotohanan kung tayo mismo ang hahatulan ng Diyos, kamatayan lang ang para sa atin. Kaya nga, kung makikita natin sa habag at biyaya ng Diyos, binigyan niya tayo ng kaparaanan upang tayo ay mapabilang sa kanyang mga anak. Kung titignan natin ang ating sarili, i-assess natin ang ating isip, ang ating nilalaman ng ating puso. Lahat tayo ay ganito na kung saan tinitignan ng Diyos kung anong laman ng puso natin, anong laman ng isip natin. Kaya lahat tayo makasalanan sa harapan niya. At wala ni isa sa atin na malinis sa harapan ng Diyos. So lahat ng good deeds natin ay marumi sa harapan ng Diyos. So as filthy rags, yun nga ang description ng kumbaga righteousness natin sa harapan ng Diyos o kabutihan natin sa harapan ng Diyos is madumi, is filthy rags, mga trapo lang. Kaya sabi ng Panginoon, naparito siya para tawagin yung mga makasalanan to repentance. Pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, sa maling gawa na pinamumuhay natin hanggang sa ngayon. Kumbaga, ito na yung panahon para pagsisihan natin, talikdan natin ang mga kasalanan na nagawa natin. Lahat tayo, ulitin ko lang, lahat tayo makasalanan at kailangan nating magsisi, magrepent, talikdan natin ang ating mga kasalanan para masumpungan natin ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo na siya ay naparito para iligtas ang mga makasalanan. Wala ni isang matuwid at hindi natin kailangan gumawa ng bagay na mabuti o paraan na sa tingin natin o madala natin ang sarili natin
na maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Hindi natin magagawang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Yun ang katotohanan sa atin lahat. Kaya nga binigay sa atin ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak nang sa gayon tayo na mga makasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na kasama natin siya. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." So, sino ang magpe-perish sa harapan ng Diyos? Lahat ng mga taong patuloy na mamumuhay sa kasalanan, patuloy na mamumuhay sa disobedience, sa unbelief, lalong-lalo na kung hindi tayo mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sigurado we will perish. Sigurado yon. We will all perish pag hindi tayo nagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Kaya mahalaga na ma-recognize natin sa ating mga sarili na tayo ay makasalanan. Huwag tayong mahiya sa Diyos na lumapit na mayroong pagpapakumbaba dahil lahat tayo makasalanan. So wala ni isang hindi naging makasalanan. Kaya nga sa kabutihan ng Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, naparito siya upang tawagin tayong mga makakasalanan na mag-repent, tumalikod sa ating mga kasalanan at manampalataya sa Kanya upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya tingnan natin ang ating sarili. Huwag na tayong titingin sa ibang tao, kundi sa ating sarili sa harapan ng Diyos. Dito sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na naparito siya para tawagin ang mga makasalanan. At kagaya nga ng nakita natin, narinig natin na lahat tayo ay nagkasala. So, bumalik tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagbasa ng Kanyang salita para makita natin sa ating mga sarili, kung tayo ay nagbabasa ng Kanyang salita, makita natin kung ano talaga tayo sa harapan ng Diyos. Sino tayo sa harapan ng Diyos? Anong klaseng tao tayo sa harapan ng Diyos? So, hindi natin kailangan tumingin sa ibang tao. Tingnan natin ang ating sarili, siyasatin natin sa salita niya kung ano nga ba ang katayuan natin sa harapan ng Diyos. At makita rin natin ang pag-asa na binibigay sa atin ng Diyos Ama na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag nating isipin na hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Kaya nga sa oras na ito na napapakinggan nyo ang mensaheng ito at sa pagsaliksik nyo ng Kanyang salita, makita nyo ang pag-asa, lunas na binigay ng Diyos sa ating mga makasalanan. Wala nang ibang kaparaanan para tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos, maging banal na kagaya niya, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, bigyan nyo ng panahon ang ating Panginoong Jesucristo na kilalanin kung sino siya. Dahil sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya, tiyak mabibigyan niya kayo ng buhay na walang hanggan at magkakaroon kayo ng totoong repentance, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at pananampalataya na totoo sa Panginoong Jesucristo. Wala nang iba, wala nang ibang kaparaanan. Pag siya ang nangusap sa inyo, tiyak na magkakaroon kayo ng pagkaunawa, pagkakilala kung sino siya. At sasabihin niya rin sa inyo kung ano ang ginawa niyang kaligtasan at buhay na pinangako niya. Kaya panghawakan natin
ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na kung tayo ay tatalikod, magsisisi sa ating mga kasalanan, bibigyan niya tayo ng ah, buhay na walang hanggang pag-asa at kumbaga yung sinasabi kong sure hope na nasa Panginoong Kristo dito sa mundong ito at sa buhay na darating. Isa lang ang buhay natin para mapaghandaan ang susunod na buhay at maging matagumpay dito sa mundong ito, kundi ito na ang panahon. Sa tulong ng ating Panginoong Kristo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, nawa ang bawat isa sa inyo ay magbigay na ng panahon ngayon pa lang para siya ay kilalanin dahil siya ang magiging pag-asa nyo, pag-asa nating lahat dito sa mundo puno ng kasalanan, puno ng bighati, puno ng kahirapan, kadiliman, mundong puno ng galit na nararanasan natin. Dahil kung tinatawag niya lahat ng mga kasalanan na magsisi, tumalikod na ngayon pa lang upang makasama natin siya dahil siya ay banal at walang ibang makakapagpabanal sa atin kundi ang Panginoong Kristo lamang. Ito na ang panahon para ibigay natin sa Kanya ang oras natin, ang buhay natin, ang lakas natin, lahat-lahat sa atin upang kilalanin natin siya. Dahil sa Panginoong Kristo, mapapagtagumpayan natin ang buhay dito sa mundo dahil sa Kanyang pangako at dahil siya mismo sa tulong niya, siya ang gagawa na tayo mismo ay magkaroon ng kaligtasan sa ating mga pagkakasala, sa ating karumihan, sa ating kasalanan. Basta handa tayong makinig, magpakumbaba sa Kanyang harapan at pagsisihan talaga ng ating mga kasalanan, talikda na ang buhay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Na ngayon pa lang, buksan nyo ang inyong mga puso. Ito ang araw ng kaligtasan. Ito ang araw kung saan binibigay sa atin ng Diyos ang pag-asa na sa ating Panginoong Kristo. Pag-asa na makakamta natin kung tayo ay tatalikod sa ating mga kasalanan at mananampalataya tayo sa Panginoong Kristo. So sa muli, sa tulong ng Banal na Espiritu, nawa tulungan niya kayo na magsisi. Tulungan niya tayo na magsisi sa ating mga kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Kristo upang tayo ay magkaroon ng katagumpayan sa ating mga kasalanan, sa buhay na hindi natin kayang gawing matuwid sa harapan ng Diyos. Muli po, salamat sa inyong panahon. Ito si Brother Ricky Masarate. God bless you all at maraming salamat.